Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Attorney Jesus Falses sinuspindi ng Supreme Court. Sinuspindi ng Korte Suprema ng 1 taon si Attorney Jesus Falses dahil sa paggamit umano nito ng malaswa at mapanirang salita sa isang post sa social media noong 2018. Matagal na. Nag-ugat ang kaso sa post ni Attorney Falses kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang kapatid na si Nico laban sa mga akusasyong kaugnay ng reklamong qualified theft na isinampa ni Chris Aquino. Iginiit ng Integrated Bar of the Philippines na nilabag si Attorney Falses ang Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA dahil sa paggamit ng nakakasakit na pananalita at inirekomenda lamang na siya ay multahan at pagsabihan. So, multa, pagsabihan, ang Supreme Court, dinagdagan niya yung parusa dahil 1 year suspension. Mabuti nga, hindi siya na-disbar eh. So, ito na. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 8,900 ang nag-react. 6,700 tumatawa, tinatawanan siya. 1,800 ang nag-like. Sigurong nilike nila ang Supreme Court. 2,012 ang nag-love. Ito, iba-ibang reaction. Basa tayo sa mga comments. Jenny Jungko, so Jesus na lang muna siya ngayon. Huwag na nating tawaging attorney. Paul Lim, fair lang, let this be a lesson that he committed contempt. Ano pa? Dale Calderon, abay, kinikilig ako sa malabombastic na pasabog ng Korte Suprema. Jom San, DDS na naman ang Supreme Court nito. Yan. Dahil anti-DDS itong si Falses. Ngayon, kay sinuspindi siya ng Supreme Court, paparatangan na naman siya, ang Supreme Court na mga DDS Supreme Court. I think kasama itong si Falses na sinampahan ng yung indirect contempt dahil hindi niya matanggap ang desisyon ng Supreme Court noon na yung pagbasura ng impeachment case ni BP Sara. Kalimutan ko na kung isa siya sa nasampahan ng indirect contempt. Edmond Vergara, what you saw is what you reap. How about Teto Sen? Franz Salcedo, ito yung bombastic na news. Nawala antok ko at pinasaya ko. Deserve mo, akla. Hindi porket mataas ang boses, tama na. Maganda balita ngayong araw. Taste your own medicine. Buwahaha, piyesta si Attorney Guanzon. Sigurado ito, magko-comment si Attorney Guanzon. Pag malaman niya, matutuwa dahil mag-BFF sila eh. But anyway, ayan, si Jesus Falses, hoy, may nabasa akong post, tatakbo na daw siyang senador sa 2028. Wow! Sige, maglaban sila ni Attorney Guanzon. Tignan natin kung sino sa kanila ang may makuhang mas mataas na boto. But anyway, pag nagsasalita itong si Jesus Falses, hindi ko na siya masyadong pinapakinggan dahil bias yung kanyang mga salita. Talagang kahit anong mangyari, para siyang ni Auntie Claire na lahat ng gagawin o sasabihin ng mga Duterte, BP Sara ay masama. Wala silang nakikitang mabuti galing sa mga Duterte.
Ang mga magagaling, mga patas na abogado, example, itong si Attorney Edward Checo. Ano lang, patas lang siya. Kung anong nakikita niyang nakakabuti. Kahit si Attorney Lasierda, Edwin Lasierda, di ba, abogado? Ang galing niya mag-host. Mga ganong abogado. Sino pa ba yung attorney? Host din ng Billionaire News Channel. Babae. Dapat ganun ang mga... I don't know bakit kinuhang host sa Billionaire News Channel itong si Attorney Palses. Kasi nga, madada. Tapos, kung ano-anong sinasabi. Oh. So, warning ito Baka may matulad kay Larry Gadon. Wala na, si Larry Gadon forever disbarred. So, maswerte pa rin si Jesus Palsis dahil 1 year suspension lang. Mabait ang Integrated Bar of the Philippines dahil multa at saka reprimand lang ang nirecommend. Kailang tinasan ng Supreme Court. Ibig sabihin, maaasahan pa natin talaga ang Supreme Court. May last bastion of democracy pa tayo. Matatakbuhan kung sakali ang powers that be ay sumusobra na. So, hintayin natin. Ang hinintay kong desisyon doon sa unprogrammed allocation sa budget natin na I think tapos na ang deliberation. Anytime from now, ilalabas ang desisyon, ma-declare na unconstitutional na naman, katulad ng nangyari sa nangyari sa PhilHealth. Kaya ang problema, yung sina Ralph Recto na utak sa PhilHealth na pagkuha ng pundo, sinampahan ng kaso sa ombudsman, ibinasura naman kaagad ng ombudsman. Kaya sige lang, weather lang. May pagkakataon din na sisingilin sila ng hustisya. Kung hindi man ng hustisya sa mundong ito, hustisya ng Diyos. Dahil ang pinakamataas na court of justice ay ang judgment seat of God. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na niyang matagaan og yero si tatay. Kung sa naghatag ayan sa aning sin. O, si tatay. So mo ni ang balay ni tatay nga kawayan lang. So makita gid nimo nga Salamat gyud sa natagaan gyud siya yero among tagaan. nga naisdan among atop. So si tatay mo ni ang kahimtang. Uy kayo kay kawayan lang tanan. Salamat mi nga kuan nataga. So mo ni ang ilang abuhan. So mo ni lang kahimtang. So mopod ni ang diri sa ilang sala. So makita nimo nga ilang kahimtang. Galingan nga So kawayan lang jud. So luoy jud kay silang tatay kay kawayan lang. So mo na ilang sulod o sa sala. So na si nanay. So nanay unsay imong masulti nga natagaan mo gyero? Ay, salamat gid sa Ginoo. Labaw sa naghatag kay siya ang taytayan sa among kaayuhan nga mabalhin gid ang among payag. Oo, so makapuli na gyud mo og atop nay. Makapuli na mi So pila na ni katuig nay? 5 na. So 5 na ka tuig busa na inani na siya. So ang atop kawayan so dingding pod kawayan. So namoy anak nay. Na nga minyo na So duha. nangaminyo na. So nangaminyo na ang inyong anak nay. Pila imong edad? Say 71. O si tatay? 52. Okay. So si nanay. So sila. So ang ilang balay mo lang ni. So ang ilang mga anak nangaminyo na. So unsa inyong panginabuhian tay ug nay? Mag-umara. So mag-uuma lang mo. Oh.
Tungod sa among Ang kalisod, kalisod, dili dili- gid bi makag-atop og sin. O, so, Kawayan ra gyud o among sige atop. tay, salamat po. Salamat Salamat gyud sa gyud sa Ginoo Ginoo. og sa naghatag. Okay, sige, salamat po.